Yan, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod Ron Din News TV. Itong balita ngayon, trending. Trending ito dahil itong si Certified Pilot ay talagang sumabog sa galit na itong si Certified Pilot, mga kababayan, ha. Pero bago tayo magpatuloy, hingila pa ako ng kunting pabor. Sana po paki-like ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe ng YouTube channel Ron Din News TV. Yan ang mga kababayan, audio lang ito, ha. Dahil nga bawal na tayong kumuha ng video, no, kay Certified Pilot dahil binubura ni YouTube, mga kababayan. Mayroong copyright na nangyayari pag halimbawa kinukuha natin yung video. Kaya audio lang ito, pasensya na, ano. Maganda naman ito pakinggan, mga kababayan. Pakinggan nyo ito dahil nga ito nga yung himutok ni Certified Pilot. Grabe, sobra na yung ginagawang pangbubudol ng administrasyong ito, ng pamahalang ito. Sobra na yung korupsyon ng pamahalaan na ito. Kung ano-ano na yung ginagawang paraan para nga makapanloko na ito sa ating mga kababayan. Ayon nga kay Certified Pilot, uto-utong bayan. Mamamayan pala, uto-utong mamamayan. Uto-utuin lang dahil nga sa mga binibigay na ayuda at hindi nila alam kung magkano ba ang naibulsa ng mga tao na ito. Lalong-lalo na itong nasa Kongreso, na sila yung nag-aproba ng mga budget, mga kababayan, na inilabas, no, para nga kunwari tulong sa ating mga kababayan. Si Certified Pilot na po ang bahala magpaliwanag sa inyo at kayo na lang yung bahalang humusga kung naramdaman nyo ba itong mga tulong na ito na inilabas, no, at kung anong klaseng tulong na ibinibigay nga sa ating mga kababayan. Kung nakatanggap ba kayo? Ako mismo, wala akong natatanggap kahit pisong butas, 5 duling, wala tayong natatanggap. Saan ba dinala ang mga ayuda na ito na ayon kay Certified Pilot halos magkakahawig lang, magkakamukha lang, at halos pari-parehas lang, mga kababayan, yung paraan ng pagbigay ng ayuda na ito. Yun ang wag na natin itong patagalin. At kung gusto nyo mapanood yung talagang may video at yung buwang video na ito, bisitahin nyo lang yung YouTube channel ni Certified Pilot, itong Think About It. Mapapanood nyo ito ng kabuuan, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. 9 ngayong taon, nagbigay po ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa umano'y pagganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Pagdami ng trabaho para sa mga Pilipino at ang pagbaba ng antas ng kahirapan. Ito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Jr. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%. One of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Kung totoong gumaganda po ang takbo ng ekonomiya, dumarami ang mga Pilipinong nagkakaroon ng sapat na kalidad ng trabaho at nababawasan ang mga Pilipinong mahihirap. Bakit lumalabas sa pinakahuling pagtatanong ng social weather stations na mas maraming Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap? Ginawa ang survey nito lamang buwan ng Setyembre. 59% of Filipino families rated themselves as poor
o katumbas ng 16.3 milyong pamilyang Pilipino. Sinabi rin po sa pag-aaral na sa 59%, 9.1% sa mga pamilya ang nagsabi na sila ay ngayon lang nakakaranas ng hirap. Ito'y katumbas ng 2.5 milyong mga pamilya. Habang 2.3 milyong mga pamilya ang nakakaranas ng madalas na hirap. Habang 11.5 milyon ang laging mahirap. Iba ang sinasabi ng Pangulo at ng ating pamahalaan sa totoong nararanasan ng mga Pilipino. Ang ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng Kongreso ay naglalaan ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan taon-taon para sa pagtulong daw sa mga mahihirap na Pilipino na maiangat nga ang antas ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga programang pinopondohan ng malaking halaga ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Isa itong conditional cash transfer program. Kailangan munang tuparin ng mga benepisyaryo ang mga kondisyon ng gobyerno bago sila makatanggap ng benepisyo. Ang isang pamilyang mayroong 3 anak na nag-aaral ay maaring tumanggap ng buwanang subsidiya ng higit sa 3,000 piso. Ngayong taon, 106.3 billion pesos ang nakalaang pondo para dito. At ayon sa DSWD, sa kasalukuyan ay mayroong 4.4 milyong pamilyang Pilipino ang bahagi ng programa. Subalit, libo-libong pamilyang Pilipino po ang nasa waitlist o naghihintay na makapasok sa programa. Sila ay waitlisted dahil sa kakulangan ng pondo. Pero sa halip na paglaanan po ng Kongreso ng karagdagang pera ang 4Ps na siyang tumutulong sa mga natukoy ng poorest of the poor, binawasan ang orihinal na budget para dito. At nag-imbento ang Kamara de Representante ng isang programa para raw sa mga mahihirap na ang tawag nila ay Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ito'y tulong pinansyal para sa mga kumikita lamang ng minimum wage o mas mababa pa dito, na umano'y apektado nga ng inflation. Ang AKAP na ito ay wala sa panukalang budget na inihain mismo ng DSWD. Katunayan, lumabas nga po sa isang hearing ng Senado na inamin mismo ng isang opisyal ng DSWD na ang AKAP ay wala naman talaga sa mga programa ng departamento. Ito'y lumabas lamang matapos ng maaprubahan ang 2024 General Appropriations Act o pambansang budget. 26.7 bilyong piso ang pondong ibinibigay ngayong taon sa programang ito. Magugunita na lumabas sa hearing po ng Senado noong pong buwan ng Pebrero ang aligasyon na ang AKAP ay ginamit umano para sa pangangalap ng pirma para sa nooy binabalak na People's Initiative. Maliban sa AKAP, meron din pong AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito ay kasama mismo sa panukalang budget ng DSWD. Ngayong taon, 34.3 bilyong piso ang pera ng bayan na nakalaan para dito. Ang AICS ay may tulong pinansyal din para sa mga Pilipinong naharap nga sa problemang pangpinansyal. Mga pangangailangan sa pera gaya ng pamasahe, pang-ospital, pampalibing, pagkain, edukasyon at iba pa.
Kung susuriin mo ang mga benepisyong ibinibigay ng AKAP at AIX, halos pare-pareho ang mga ito. Sa medical assistance, mula 1,000 piso hanggang 150,000 piso ay maaaring matanggap ng isang benepisyaryo. Habang pareho lang din naman ang mga halaga na maaaring makuha ng mga benepisyaryo para sa pampalibing, food assistance at cash assistance. Pareho din ang frequency of availment o dalas ng pagkuha ng benepisyo. Ang tanging pagkakaiba lamang ay sa klasifikasyon ng benepisyaryo. Ang AIX ay para daw sa mga poor na nakakaranas ng krisis, habang ang AKAP ay para daw sa near poor na nahihirapan sa buhay. Nagtanong kami kay DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao sa definisyon at pagkakaiba ng poorest of the poor, poor at near poor. Ito ang bahagi ng aming talakayan. Ano ba ang kaibahan po ng poorest of the poor para po sa 4Ps at near poor? Yun naman pong near poor, Manong Ted, sila yung mga kabilang kasi doon sa minimum wage earners, kabilang naman po doon sa low income earners, as opposed to or compared to the 4Ps beneficiaries na noong sila ay unang na-enumerate, talagang wala pong pinagpupuhanan ng kita. At talagang minimum wage rate ay hindi nga rin po nila natatanggap pala din. Opo, so yung pong near poor, ibig sabihin po, may mga trabaho po ito pero hindi sapat sa kanilang pangangailangan? Tama, Manong Ted. Sila yung mga kabilang nga doon. Sabi ko, tumatanggap po ng low income or minimum wage rate. But limited rin lang naman po yung kanilang po mga resources. So kung poorest of the poor ang 4Ps, near poor itong AKAP, sa AIX po, ano pong klasifikasyon sa mga maaari makahingi ng tulong? Well, Manong Ted, yung AIX kasi talagang syempre ang priority dyan ay yung mga indigent din po, yung poorest of the poor who are undergoing crisis. Talagang sila yung nakikita natin na wala rin naman talagang mapagkukunan to address yung pangangailangan pampalibing o para sa pagpapang-hospital. Ang priority dyan talaga yung mga indigent. Ano raw? Ang priority sa AIX ay indigent. Ang ibig sabihin po ng indigent ay poor o needy o nangangailangan din. Sa paggamit nga po ng mga salitang ito, poorest of the poor, poor, near poor, natanong namin si Senador Aquilino Pimentel III at kung ano ang kanyang pananaw at suhestyon niya sa social programs ng ating pong pamahalaan. Ito ang sabi niya. Bakit naisip daw yung AKAP? Ang sabi nila, gusto daw nilang tulungan yung near poor. Near poor, yung malapit sa kahirapan. At dahil sa inflation, ay nahihirapan na. Pero ang tanong ko yung poor, hindi lang yung near poor, yung real poor, yung tunay na mahirap. Dahil sa inflation, hindi pa siya lalo rin nahirapan. Kaya nga medyo sabi ko sa DSWD, paano mo ito i-implement? Napakahirap. So ang database mo, magde-database ka ng poor, tapos magde-database ka ng near poor. Paano mo i-define si near poor? Sino si near poor? 'Di ba? Taong hindi mo masasabing mahirap, pero potensyal pwede maging mahirap dahil sa inflation. So, napakahirap ng konsepto ng programa. Huwag na tayo mag-imbento ng mga 20+ billion pesos programa para sa mga hindi mahihirap pero malapit na sa kahirapan. Huwag na tayo mag-imbento ng ganun. Kung can-afford din pala tayo, ilagay na natin yung sa tunay na mahihirap at malay mo. Yan lang naman, Manong Ted, ang goal nito eh. Malay mo, maalis na sila sa kahirapan, makagraduate sila ba? So, tatanungin ngayon natin yan sa 4Ps. Tinanong ko na rin yan kung meron bang nag-graduate eh. Ang sagot sa akin, meron pong nag-graduate pero marami daw ang nasa waiting list.
at papalit dun sa mga gagraduate. So, ang tanong ko, kung naka-akap ka sa near poor, paano yung naka-waiting list sa real poor na 4Ps? Dito mo na lang binigay sa mga naka-wait, di ba? So, tama na. Sana si DSWD, i-simplify na nila ang mga programa sa mga mahihirap. I-simplify nila ang trabaho nila. Kaya hirap na hirap sila sa trabaho nila. Sa manpower pa lang. Ilang manpower ang kailangan mo ngayon dyan? Hiwalayin mo pa si AKAP manpower mo kaysa sa AX and 4Ps manpower mo kasi ibang segment ang siniservisyo nun. Ibuhos na natin kung ano man lahat ng resources na pwede natin, ibuhos natin sa tunay na mga mahihirap. Tapos ang programa ay sana maahon sila sa kahirapan. So anong ending dapat doon? Dapat the meantime na sinusustentuhan ka ng gobyerno, number one, merong natututo ng skills dapat yan. Kung hindi si beneficiary, anak ni beneficiary o kapamilya ni beneficiary, para ito naman ay maka-employo para makatulong sa pamilya niya. So yun tapos hirap na hirap ka ngayong panahon, tutulungan ka ng gobyerno, makatawid ka sa next month, tapos kung healthy ka na, kumilos ka naman. Maghanap ka na ngayon ng trabaho at or bigyan mo ng abilidad o skill ang sarili mo. Pinupuna ang AKAP hindi lamang dahil sa ito'y kinopya lamang sa AX at isiningit lamang ng mga kongresista sa pambansang budget, kundi dahil sa ito'y malinaw na nagagamit ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Paano nga ba ang pagpili sa mga taong makakatanggap ng pera mula sa AKAP? Sino nakapagsasabi na ang isang tao ay near poor? Ano ang mga requirements na dapat ibigay sa DSWD para makatanggap ng tulong pinansyal? Sino ang may say sa sino ang dapat na nasa listahan ng mga tatanggap ng AKAP? Gaano kahigpit o gaano kaluwag ang pagbusisi sa bawat individual na nasa listahan? Umuulan po ngayon ng mga litrato at video sa social media ng cash aid payout activities na pinangungunahan ng ilang mga politiko sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At sila'y hindi nahihiya. Nakabalandra ang kanilang mga pangalan at pagmumuka sa naglalakihang mga tarpaulin na parabagang pera nila ang ipinangmumudmod. At nangyayari ang lahat ng iyan sa gitna raw ng pagkakaroon ng DSWD ng mga panuntunan at umano'y insulation para walang mangyaring political interference sa payout activities na ito. Ito ang reaksyon ng DSWD sa malawakang paggamit ng mga politiko sa mga programa ng kagawaran. Well, of course, we're very firm in our position, Manong Ted, na kinakailangan talagang i-insulate natin yung programa ng DSWD and maabisuhan o ma-inform yung ating mga clients and beneficiaries na yung pong tinatanggap nila ay galing nga po sa DSWD. That has always been the position of the department. At lagi nga natin sinasabi na we are promoting active citizenship. That's part of empowering our beneficiaries. We provide them the information. The information is vital kasi for them. No? So pag malaman nila na ito pong mga tinatanggap nila ay galing sa DSWD, then their decisions come election period will not be influenced, of course. Pero ngayon Ma'am Irene, ang problema Ma'am Irene kasi yung mga tarpaulin ng mga politiko sa buong lugar, punong-puno ito ng mga mukha at mga pangalan nila doon. Ang DSWD ho ba walang panuntunan at pagbawal ito? May panuntunan po tayo dyan, Manong Ted. In fact, we've reminded our field offices na dapat yung kung mga payout activities natin, yung mga tarpaulins na itinapaprint nila, dapat ang nakasaad lang po dyan ay yung pong pangalan ng activity, yung date at yung venue. And of course, it should just carry the logo of the DSWD and the Bagong Pilipinas logo. So again, we'll just make sure to reiterate this policy doon po sa ating mga field offices. And we'll
closely coordinate again with our partners, with our stakeholders, and remind them na dapat nga lang po yun lang pong mga nasa panuntunan natin ang dapat pong masunod. Kayo na po ang magsabi kung yung pong binabanggit ni Ma'am Asek nangyayari o ang nangyayari po ay yung pong atin nang iniulat. Maliban sa 4Ps, AIX at AKAP, may isa pang programa na ipinapatupad po sa pakikipagtulungan umano ng DSWD at ng Kamara de Representante. Ito naman ay ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program. Sa amin naging panayam, tahasan pong itinatanggi ni Asek Dumlao na ang CARD ay programa ng DSWD. Bagamat sa mga press release at website ng CARD ay nandoon ang logo ng DSWD. Sinasabing maaaring tumanggap ng 2,000 piso ang bawat isang benepisyaryo ng CARD. Ayon sa news report, ang pondo po daw para sa CARD ay nanggagaling naman sa AIX. May talaan ng mga sektor na umano'y pwedeng makinabang sa CARD na ito. Pero ang hindi po naman klaro ay kung papaano pa rin ang pagpili sa mga benepisyaryo nito at ang pagtukoy sa mga lugar na makakatanggap ng CARD. Ngunit malinaw din po naman na ginagamit din ito ng ilang mga politiko para sa kanilang benepisyo. Tama. Talaga. 4Ps, AIX, AKAP. Ngayon taon, 167.3 bilyong piso ang pera ng bayan na nakalaan para sa mga programang ito. Yun ang ay talaga namang kasalanan din natin bakit tayo nagpabudol kung kaya ganito yung nangyaring korupsyon ngayon sa ating pamahalaan. Kung ano-ano nga ang mga ayuda na iniimbento. Ayun pa nga kay Senador Coco Pimentel, imbentong bilyong ayuda. Saan ba napupunta itong mga ayuda na ito? Nabigay ba lahat sa ating mga kababayan? At kung naibigay man, sino yung nakikinabang? Siguro yung mga nabibigyan nito ay yun yung sigurado sila na makukuha nila yung boto ng mga pamilya na nabigyan ng ayuda na ito. Grabe ito mga kababayan itong DSWD. Kasabwat ito mga kababayan sa korupsyon ngayon. Dinadaan lang sa DSWD, kunwari DSWD yung nagbibigay, pero yung mga tarpaulin, yung mga kandidato, yung mga politiko, andun kasama, lalong-lalo na yan si Tambaluslos, itong si Speaker Romualdez, andun lagi. Siya yung mismo nagbibigay ng mga bigas para nga ito sa paparating na presidential election ngayong 2028 mga kababayan. Yan yung puhunan nila. Kaya itong si Sir Ted Filon ay sumabog na sa galit at maraming nagpapasalamat kay Sir Ted Filon sa kanyang ginagawa na patuloy na pagbulgar sa pagbunyag ng mga katiwalian sa loob ng ating pamahalaan mga kababayan. Ito yung tao na hinahanap natin. Di ba ito tatakbo bilang isang senador? Yun ang kayo na yung bahalang humusga at sana mapag-isipan ng ating mga kababayan kung gusto niyo pa bang suportahan ang ganitong pamahalaan. Yung kay BP Sara Duterte, 125 million. Talagang binusisi sa Kongreso kung ano-ano na yung ibinibato. Nagsabi na nga yung kuha, walang irregularidad. Tama yung paggasta. Wala namang korupsyon. Kasi nandoon lahat ng record. Pero itong ginawa ng DSWD, kung ano-anong ayuda, ayun nga kay Senador Coco Pimentel, imbentong bilyong ayuda, wala man lang ginagawang investigasyon. Yun ang hanggang dito lang muna. At hindi na tayo makapag-shoutout, medyo mahaba na yung ating video. Once again, shoutout na lang sa lahat ng ating manonood Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.